Magandang gabi. Atin papag-usapan sa ngayon itong tinatawag na flood control na naman. Ang nangyari po pala, yung flood control project na yan, na dami-daming sinaksak nila ni Saldico at nila ni Romualdez, ay ginamit nila pambili ng impeachment, pambili ng boto ng impeachment para ma-impeach si Sara Duterte. Yon pala. So ngayon, binulgar yan ni Toby Tiangco. So, nais ko, bago ko ipalabay ang paano ginawa, ipakinggan muna natin ang balita na yan. Ito muna. Ito. Lumaingay. May mga bagong pasabog sina Botas City Representative Toby Tiangco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno. Pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang SONA ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Marami mambabata sa nabigla. Karamihan... Ibig pala sabihin ng mahiya naman kayo. Sabi ni BBM, ulitin natin mahiya naman kayo. Ang ibig sabihin ni BBM noon, mahiya naman kayo, ginamit siya sa pang-impeach kay Sara Duterte. So, yan, sa pakinggan natin ang balita. Kapwa Pilipino. Marami mambabata sa nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang pag-livestream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds, kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Sa programa ng Bilyonaryo News Channel na Politico Talks, kinwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan, in-FLR nyo? May mga namuhunan na dyan. Mag-advance, malalim yung implikasyon. Ang ibig sabihin ng FLR, for later release. Kung sa Tagalog pa, ay ang pera sa flood control ay ipalabas daw ni Marcos sa huli na. Magandang gabi sa kamag-anak ko, taga Bingawan, Kalinog, Iloilo. Ronnie Catalonia. Diyan din sinilang sa Kalinog ang nanay ko eh. Rodi Rabi, Pastor. Aladin Dael, good evening. Sir Toto, watching from Neom City, Tabuk, KSA. Si Jolito Paloma, magandang gabi. Maayong gabi kay kamag-anak, kay Pariente, Ronnie Catalonia. So, ngayon, bago ko ipagpatuloy ang pag-play, nais kong iklaro paunti-unti.
Ang budget, ay balik ko lang ito. Unahin ko muna ito. Ang budget kasi nung para sa 2025 na taon na pinropose ni BBM sa pamamagitan ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ay binaboy nitong mga congressmen. Nasa batas po kasi sa Constitution, ang magbibigay, the power to propose belongs exclusively to the President of the Philippines that can be exercised by him through his Department of Budget and Management Secretary na kung saan is bibigay nila sa Kongreso, sa House of Representatives to be exact. Itong propose niya, yung panukala ng Pangulo kung magkano gagastusin at kung ano-ano ang mga proyektong pagkagastusan, kasama din ang sweldo ng mga kawani, kasama na dyan yung gagastusin para sa opisina, mga food supplies, school supplies, office supplies, mga transportation expenses at communication expenses. Lahat-lahat may pagpapatayo ng building, kailanganin dyan. Dyan po nakalagay sa tinatawag na National Expenditure Program. So, ang tawag ngayon, tandaan ninyo NEP, yung narinig nyo nun, NEP. Pag narinig nyo na NEP, sinasabi ng mga itong opisyal ng bayan, yan po ay National Expenditure Program. Ang tawag dyan sa panukala ni Presidente na gusto niya aprobahan ng House of Representatives as the first layer and then thereafter sa Senate of the Philippines. So ngayon, kung titingnan mo sa Section 22 ng Article 7 ng ating Constitution, nagsasabi na ang President alone has the power, the sole power, the exclusive power. Siya lang ang pwede mag-propose kung ano ang pagkagagastusan. Itong mga kongreso naman, may power, tinatag na sila may power of the purse kasi sila po mag-umpisa ng kung paano aksyonan nila proposal ni Presidente. Ngayon, ang ginawa nila, which to my mind, mali pong ginawa nila kasi ang ginawa nila, tinanggal nilang proposal ni BBM at pinalitan ng gusto nila. Natandaan ninyo yung para sa 2025, may proposal si Bongbong Marcos na lagyan ng 74.4 billion pesos ang Philippine PhilHealth. Tinanggal nila. Tapos, may proposal din si BBM na bigyan ng 30 billion pesos ang Commission on Higher Education dahil kailanganin ito pambayad sa mga scholars ng CHED. Ang mga scholars po ng CHED ay yung mga nag-aaral po sa mga private schools. Kasi ang kaisipan ng ating mga gumagawa ng batas, kaya magpatayo tayo na bagong universidad, kailanganin ng napakalaking pondo. So, imbis na magpatayo, why not give it to the private schools? At ang private schools na lang, babayaran na lang ng vouchers ng ating pamahalaan. So, another yung mga 5 billion na pension para sa senior citizen kagaya ko, ay tinanggal din. So, kung kwentahin mo na, 74.4 plus 30, that is equivalent to 104.4 billion. At binigay pa yung 5 billion, 110 billion na. Tapos marami pang ibang tinanggal, yung 12 billion sa education para sa computer, tinanggal din. So, that is around 120, may iba pa silang tinanggal hanggat sa umabot po na ang nangyari, ang budget ng education binawasan pa, bumaba. At ang budget naman ng DPWH na nilagay na doon ang flood control project, ang multipurpose building, lahat-lahat doon ay lumubo na hanggang sa mahigit 1 trilyon, 1.2 trilyon. Bawal sa konstitusyon na mas mataas pa ang budget ng iba kaysa sektor ng edukasyon. Lumabas ng sektor ng edukasyon ay 900 million lang. So, ganon, ang nangyari, ginawa nila, sinalaksak nila ang
421 billion pesos na na pundo para sa flood control project niya sa 2025 pa lang yan. So, anong nangyari? Dahil sumobra, na-criticize ngayon si BBM, problema si BBM, inusisa niyang budget, paano ba ang gagawin natin dito? So, ibig sabihin po, alam ni BBM na napakarami ang pundo para sa flood control. At kung bakit niya alam, ay una, sinabi sa kanya ni Toby Tiangco, si Toby Tiangco kasi pinagkakatiwalaan ni BBM yan. At hindi magtatraidor sa kanya si Toby Tiangco sapagkat ang asawa ni Toby Tiangco ay Romualdez din ang pamilya. So, ibig sabihin, kadikit din sila. So, sinabi ni Toby Tiangco kay BBM na, boss, hindi pwede itong plano ng nagpaplano pala yung mga kapwa ko congressmen na mga kakampi natin. At ang plano po nila ay i-impeach si Sara. Naku, sabi naman ni BBM, kasi aral si BBM sa politics eh. Naku, wag na natin anuhin yan. Kasi pag pinwersa natin yan, matatalo tayo sa election sa 2025. Di yan ang sinabi ni BBM. Ang nangyari, di sinabi din ni Toby Tiangco sa mga politikong ito, sa mga kapwa congressmen. Sabi na, huwag ituloy yan kasi ayaw ni BBM yung gano'n. Matatalo ang kandidato natin sa 2025. Kasi nga malakas si Duterte. Sa survey pa lang nila, malakas na si Duterte sa Mindanao. At Visayas malakas din, lalo na sa Cebu. So, ang ginawa ng mga congressmen na yun, ang target pala nila ay pera. Pera! So, ngayon ang nangyari, natapos nilang budget, siningit na sa Bicameral Conference Committee, sinalang na doon sa opisina ni Bongbong Marcos, pipirmahan na ni Bongbong Marcos. Ngayon, para pirmahan ni Bongbong Marcos, mapwersa siya, ang ginawa nitong mga congressmen na mga tauhan ni Romualdez, ay nagsampa sila pa isa-isa, 3 impeachment complaint. Kinasangkapan pa rito mga Makabayan Party List. Kinasangkapan nito yung iba. Sapagkat malakas ang panawagan na nagnakaw si Sara sa confidential fund, welcome na welcome sa mga Makabayan congressmen yon. So, ang hindi nila alam din ay talagang sinadya nila yung investigasyon sa confidential fund kasi alam nila na kahit sino mag-confidential fund, ganun talaga kalakaran. Hindi mo nilalagay yung totoong pangalan ng mga taong nakatanggap ng iyong mga budget. So, nevertheless, tinuloy nila at yun ngayon ang ginawa ng pundasyon para ang lalim na trabaho, parang chess player, para na ngayon ay magkaroon sila na dahilan magsampa ng impeachment. Pero yung magsampa ng impeachment, ginawa po nila yun na isang pain o bitag para kay Bongbong Marcos. At dahil ayaw ni Bongbong Marcos ng impeachment, ito na ngayon. Ginawa na nila ngayon. Pinasa na ngayon ang 3 impeachment complaint. Yung sinampa noong December 2 ng grupo ng Akbayan sa kanila ni Percy Serdanya. Tapos December 4, yung sinampa naman ng Makabayan Party List, sila ni Congressman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at saka si Congressman Raul Daniel Manuel. No? So, pagkatapos, December 19, nagsampa pa rin. Ang nabula pa dyan, yung kaibigan ng kumpare ko, kaklase niya sa Ateneo Dinaga, na si Congressman Gabriel Bordado. So, in other words, sasampa silang 3 impeachment complaint. Pagkatapos, ayon ito kay Toby Tiangco, sinampa talaga nila yon para mabitag si BBM na huwag tanggalin ang lahat ng mga flood control projects na nakalagay sa 2025 na budget na binuo nila, na siningit nila. Di ang nangyari ganoon. Di, napilitan si BBM kasi sobra na sa budget sa mas sobra pa sa education. Ang ginawa naman ni BBM para na lamang ma-justify na hindi na babawasan yung flood control projects, imbis na bawasan niya kasi obligasyon niya sa Constitution, ang ginawa niya, nagbigay siya ng kalatas, sabi niya, kinukonsidera ko na budget ng education itong tinatawag na budget para sa Philippine Military Academy.
At ginawa niya ring budget sa education, yung pundo na nilaan para sa Philippine National Police at yung pundo na nilaan para sa Philippine Merchant Marine Academy at yung pundo na nilaan para sa Development Academy of the Philippines na kung saan yan pong eskwelahan para sa mga masteral course ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. So in other words, natapos na ngayon. Dahil napirmahan na ang budget at hindi tinanggal, 29 billion lang tinanggal, ang nangyari ngayon, tuloy-tuloy naman ligaya ng mga congressmen. Pero ang ginawa ni BBM, in fairness to him, ay ginawa niya for later release. Ginawa ni BBM na sa huli na lang ipapalabas ang pondo. Kasi sa budget po natin, kahit na pinirmahan ni Presidente Marcos ang mga budget, ay pwede siya lang ang may karapatan magdikta kung ipapalabas ang pondo na aktual na pera galing sa ating Bureau of Treasury. Yan. So ngayon, ang ginawa niya, kasi nga naasar siya dahil may balak talaga yung mga kakampi na congressman na impeach si Sara, naasar si BBM na matatalo sila sa eleksyon. O ito na nga ngayon. Ito naman yung mga congressmen ito, pagdating ni February, wala pa ring pundong pinalabas si BBM. Problema sila lahat. Bakit? Kasi gustong-gusto nila na magkaroon na sila ng pundo kasi mangangampanya na sila sa bawat distrito. So ngayon, para mapersasin nila, ang ginawa nila, noong February 5, ay naggumawa sila ng bagong impeachment complaint na pang-apat. Pero wala namang bago yun. Kinopya lamang nila dun sa iba, sa naunang 3. So, copy-paste, tapos binuo pang-14. So, ngayon, pinasa nila noong February 4 at February 4 o February 5. Tingin ko February 5. At pinasa sa Senate. Ngayon, nung naipasa sa Senate, napirsa ngayon si BBM na i-release ang pondo. So, sinold niya na sabi. Okay, baka may sunset tayo. Ito na. Pasensya na kayo. Okay, dito tayo magsimula sa tinatawag na noong February 5 na pinasa na nila sa Senado yung impeachment complaint. Ito po isabi ayon po kay Toby Tiangco. Sabi naman Toby Tiangco, nung naipasa na doon, ang target naman nila kasi nagagalit sila. Ayaw ilabas ni Bongbong Marcos ang pondo para sa flood control projects. At saka para naman sa AKAP at para na rin sa AX at sa MAIP. Yun lahat mo kasi pundo na ginagamit ang 300 plus na congressman na tao ni Romualdez. So para maipalabas, kasi ang ginawa ni Bongbong, ulitin ko lang, sabi ni Toby Tiangco, ang mga flood control projects ginawa niya na na tinatawag na for later release. I-release lamang sa huli. Ibig sabihin, lahat kinukontrol ni Bongbong ang pera pagpalabas. Pero bandang huli, sabi daw ni Toby Tiangco, pero hindi naman kuniwala dito, pero gusto niya rin kumita. Pinalabas na todo. So, pinalabas ang AKAP, 27.6 billion, ang AX, gano'n mga 40 billion, ang MAIP, mga 25 billion, pinalabas. Pagkatapos, pinalabas din pa unti-unti yung flood control projects. Ayun. Nagdumami ng pera nila. So, dahil doon, ginawa nila yung nung araw ng February 5, nung nagpirmahan, isang bulto sila pumirma doon sa may opisina nila, akala mo caucus, ay nung pumirma, wala pa silang pera na tanggap. Nung pumirma sa impeachment complaint. So, ang ginawa nila, pinangako nila ni J.J. Suarez, Congressman Dong Gonzales, at saka si Sandro nga una pumirma, si Sandro Marcos, pinangako din ni Romualdez, pinangako ng lahat pa nila kasama si Majority Floor Leader, si Manix Dalipe. So pinangako nila yung lahat ng mga grupo-grupo na yan na pag pumirma kayo sa impeachment, meron kayo matatanggap na 25 billion na AKAP
25 billion na AX at saka 100 billion worth of 100 million worth of flood control. Yan ang pangako. So ngayon, nagsipirmahan. Pirmahan. Pagkatapos ng pumirma, ay napasa na ang impeachment complaint sa Senado. Pagkatapos doon, ay nagkaroon po ng petition. Nagsampa agad ng petition itong si Attorney Torion, Israelito Torion, na abogado ng Mindanao Group of Lawyers. Si Attorney Torion po ay although siya yung dean sa College of Law ng Jose Maria College na law school sa eskwelahan ni Kibuloy. At saka yung grabe mga Mindanao lawyers hanggang Butuan, hanggang Cagayan de Oro. Kumbaga nagtipon-tipon mga Mindanao na mga abogado. Nagsampa sila ng petition sa Supreme Court at pinapabasura yung impeachment dahil nilabag po ang konstitusyon. Ang kanilang unang problema ay bawal po sa ating konstitusyon na nakasaad po sa Article 1, Section 3 na isang impeachment lamang ang pwedeng isampa laban sa kanino mang impeachable officers. So sa impeachable officers na yan, isa ay si Bongbong Marcos na presidente, Sara Duterte na vice-presidente, ang ombudsman, ang lahat ng commissioner at chairman ng Commission on Human Rights, Civil Service Commission, Commission on Audit, at saka Commission on Elections. So sa kanila, ang nakalagay po dyan ay impeachment dapat isang beses lamang sa isang taon isasampa. So nangyari, ang argumento nila ni Attorney Israelito Torion, 4 na impeachment complaint ang ginawa nila. At pang-apat, ayun ang inakyat nila. So kumontra. Sinundan din niya ni Sara Duterte kasi may sariling abogado rin siya. Na ang abogado niya, yung sa professor ko dati sa PLM na abogado na si Attorney Salazar. So grupo niya yan, si Attorney Fortun, saka Attorney Narbasa. Yan mga abogado naman ni Sara Duterte. Nagsampa rin sila, ganoon din ang argumento. Tapos, habang nagpapatuloy na kung magrarally, nagpupush and pull sila kung forthwith na issue, ayaw aksyon na ni Chis Escudero, at saka ayaw rin ibang umaksyon. So nagyari ay bigla na lamang noong July 21 nagpalabas ng desisyon ang Supreme Court. At sinabi, basura, null and void ang impeachment. Ang rason, dahil pang-4 na, hindi pang-1. Okay? So nagkaroon ng patuloy, banatan na tuloy. So dito na ngayon, ang hindi alam ng publiko ay yung budget na tag 150 million ang pinangako sa lahat ng congressmen. Kaya dahil pinangako, pinilit naman, sabi ni Toby Chanco, pinilit siya nung mga congressmen nito na ilabas na ngayon ang pundo kasi naipangako na nila. O pakinggan natin ang pagpatuloy sa ang pag-report ng Billionaire News Channel. Pakinggan natin. So kinikwento ko, ito yung background. Nagbigay lang ko muna ng konteksto. O, ito na yan. Sa umano'y mga insertion, may mga bagong pasabog sina Bota City Representative Toby Chanco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang SONA ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayaw sinabi na mahiya naman kayo. Sinabi niya kasi alam niya na pang-impeachment kay Sara ang pundo. Kaya sinabihan niya yung mga hiya naman kayo. Ginamit nyo lang kay Sara na impeachment yung pera. Tapos ang proyekto sira-sira pa. Tapos nalaman na lang huli may mga ghost
projects at may substandard. Marami mambabata sa nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang pag-livestream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds, kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Sa programa ng Bilyonaryo News Channel na Politico Talks, kinwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan, in-FLR nyo. May mga namuhunan na dyan. Nag-advance, malalim yung implikasyon, may mga namuhunan na. Advance. Sabi ko noon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? In that context. Okay, next. Nung hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan, sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma. Pangako na sa mga pumirma ng impeachment. Ulit. Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Ulit. Sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nga pumutok na si PBBM nung na sinabi July ni 21. PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi yan ang eksaktong word niya, walang ganyang usapan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal, kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, patuloy pa rin ang fact-finding ng komisyon para alamin kung sino ang mastermind sa likod ng malaking budget scheme. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng komento mula kina Suarez at Gonzales, pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Yan ang katotohanan sa ngayon. So, na-discover na paano ngayon natin malalaman ngayon yan? So, ito ngayon, very clear was the intention na ginamit po ang flood control projects para lamang sa impeachment, para maibayad sa mga pumirma. So in other words, ngayon na lang natin nalaman ito nung tapos na ang ibig sabihin, talagang may project pala talaga from the very beginning. Alam naman kasi nila ni Romualdez, alam nila lahat yan na ang sistema po ng pag-liquidate o pagpabigay ng resibo pagdating po sa mga flood control at mga confidential fund. Alam na nila yan kahit buksan mo pa yung 4.625 billion na flood na confidential fund ni Bongbong Marcos. Ganon din po ang lalabas. So kinakapitalize nila ngayon yung ganon na ibibisto na si Sara, pero sino bang nag-liquidate yan? Mga tao ni Sara na mga sarinto, mga kernel sa mga military.
kahit tingnan mo po yung flood control, ay yung mga confidential fund or intelligence fund ng mga pulis at saka military, ay ganoon din sila mag-liquidate. Hindi sinasabi kung sino ang totoong tao na tumanggap. Kaya natatawa, sabi na pagtawanan si Sara nito. Ilabas natin totoo. Kaya mayroong mga tinatag na may regrespiatos. So in other words, alam na ninyo, kayong mga anti-DDS, dapat ninyong malaman, kahit sino pa dyan, kahit anong argumento pa ninyo, walang ibang paraan po para itago ang pangalan ng tumanggap ng pera pagdating sa confidential fund. Kundi, mag-imbento ka ng pangalan. Okay? So, iyan po ang proseso. Kaya mas maganda talaga tanggalin na lang yung confidential fund na yan. I-limit na lang natin yan sa police at sa military. Kahit yung presidente, sa pagpanahon ni Noynoy, wala naman nata yung confidential fund. Nauso lang yun kay Gloria, kay Fidel Ramos, at nauso nang tinanggap naman si Noynoy, mayroon ko konti lang. No, nang dumating kay Duterte, medyo maliit lang ang confidential fund, pero nung pinalaki niya, kasi nga sa totoo lang ginamit niya ata yun sa yung sa tukhang operations. Kaya yun naglumaki, naging $400 billion pesos ang confidential fund ni Duterte. So after ni Duterte, pumasok si Bongbong, ginawa niyang 4,625,000,000. So ganun po katindi. So ngayon, hanapan natin lahat ng presidente ng confidential fund receipts. Pati si Duterte hanapan natin, pati si Noynoy hanapan natin, pati si Gloria hanapan natin, pati si Erap, pati si Ramos, si Cory, pati si Marcos Sr. Lahat, pati yung si Marcos Jr. ngayon. Hanapan na lang natin lahat para pare-pareho na, para wala tayong tinatag na selective justice. At ngayon, kung ganoon man nangyari, at least lumabas na ngayon ang katotohanan na ang tinatawag po na impeachment complaint ay imbento lamang ng mga ni Romualdez at saka gusto nilang kumita kasi. So, alam naman ninyo bumaha ang pera sa nakaraang eleksyon. Alam naman ninyo yan. Kahit nga si Congressman Zia Adlodyo Zia Alonto Adyong. Balita ko dyan na congressman, nagbibigay ka pa ng tag 25,000 pesos kada isang botante nung last hour. Ganon din si Congressman Paulo Ortega, namimigay ng 25,000 kada boto nung last hour na. So, ang kay Duterte, malaking ginamit niya rin sa COVID-19 yung kanyang confidential fund. Pero dito naman sa kay Marcos, walang COVID. Pero ang kanyang confidential fund ay 4,625,000,000. Ngayon, kung talagang huwag na natin hingian ng resibo yan, kasi pag hiningian natin ng resibo yan, ang ilalabas din yan, mga may regrespiatos din. Ganon, pare-pareho lang yan po sila. Maniwala kayo sa akin. Kaya kayo mga anti-DDS, kinakapitalize nyo yan. Kaya tapos ngayon, ang problema ninyo ngayon is lumalabas na yung katotohanan. At ang pinaka-problema nyo malaki, lahat na lang ng banat ginagawa nyo laban kay Duterte, bakit hindi mataob-daob si Sara Duterte? Pag pumunta si Sara Duterte, akala nyo lahat ng Ilocano kukontra kay Duterte? Hindi po. Kapupunta lang ni Sara Duterte dun sa Manawag, dinumog siya sa Manawag nung nagsimba siya sa Manawag. At marami pong mga Ilocano po nagpupunta, nag-message sa akin, o si Manong Chabit ka lang, hindi sila gusto kay BBM. Ibig sabihin po, umaalis na po ang mga Pilipino sa estado ng por tribo kasi dahil sa social media, nagkadikita na ngayon ng pagkakaisa ng pag-adikain ng bawat isang tribo. Pare-pareho na tayong adikain na clean and good government. So paano magkaroon ng clean and good government kung hindi ito actionan itong flood control projects na to? Na ang pinag-umpisahan nitong flood control projects na to, yung kagustuhan lamang na matanggal si Sara Duterte sa karera,
Kasi aminin man nila sa hindi, wala pong ibang mananalo sa karong eleksyon kung itutuloy ang eleksyon kundi si Sara Duterte lamang. Kaya the only way para manalo sila ay ang gagawin, siyempre baka makipag-vice president muna yung Marcos group kasi wala silang kandidato sa ngayon at kukuha sila ibang kandidato, inaalok nila si Leni Robredo maging presidente, which I do not think ko maniniwala. Ganon po, ang mga taga-Pinklawan naman, dumidikit naman sa Marcos. Tingnan mo sila, hindi sila tumitira laban sa flood control. Hindi, bihi ko konti lang tumitira sa flood control na galing sa Pink, galing sa Dilawan. Ngayon, makikita mo, isa number 1 mo dyan na makikita na Dilawan, si Trillanes, hindi man lamang ni isang salita, hindi bumabanat kay Bongbong Marcos patungkol sa flood control. Ni isang salita, hindi magbamagit ang pangalan ni Romualdez. Nihitang salita, hindi niya nababanatan ng kababayan niya Bicolano na si Isaldico, si Ako Bukol Party List. So, ganun po, umiikot-ikot, ibig sabihin po, ang corruption sa atin, corruption din ni Sara, kung corruption ni Marcos, ay umiikot-ikot, lumalabas si Sara ang dahilan. Kaya kung bakit nanakaw 1 trillion mahigit sa pera sa loob ng 3 taon ay dahil sa kagustuhan na mataob si Sara. So, ibig sabihin, si Sara din ang dahilan kung bakit nagkahindot-hetot ito na nagnakaw sila. Ganun po kasimple lang yan. So, ang equation yan, pag sinabi mo na ang equation, pag kahit i-integral calculus mo yan, ang endgame niyan, ang sagot lagi Sara. Sara. Kailangan matanggal si Sara. Ganun lang talaga yan talaga. Ang katotohanan yan. So kayo man, lahat kayo na nagsagagalit sa akin, didiis na ako. Well, I want to tell you the truth. Ha? Wala ako nakitang kagandahan sa Pink ngayon. Kung bakit ako hindi ko nakipagkampihan pa kayo sa mga magnanakaw. Lalo yung magnanakaw. Sino nga yung kakampihan ko? Di ko makampi lamang ako sa batas kung alin ang tama. Kaya nagbabanat naman ako, binabanatan ko rin yung mga Duterte. Kung talaga may makita ko. Kaya lang, ang issue sa ngayon, pumapabor ang batas para kay Duterte. Ganun lang po kasimple yan. Para kayo naman, kung ayaw nyo, kung galit kayo sa akin, wala akong magagawa. Desisyon nyo yan eh. Sarili nyong buhay. Pero gusto ko hikayatin kayo na magtulong-tulong tayo na baguhin na natin ang sistema ng politika. Mawala na ang number 1 ko na inaasam-asam ay dapat magiging tao na ang magdesisyon sa lahat ng korte kada kaso. Susundin natin ang American system, ang United Kingdom system, ang Canada system, ang New Zealand system, ang Australian system, ang Hong Kong system na ngayon ina-adapt na rin sa Japan at ina-adapt na ngayon sa South Korea. At bakit gusto nila jury trial? Kasi the power belongs to the people. If the 3 great powers belong to the people, the power to make laws, the power to execute the laws, and the power to decide whenever there are issues involving the laws, the power to judge belong to the people. Diyan yan makikita, nakareflect yan sa Section 1, Article 2 ng ating Constitution na nagsasabi ay the Philippines is a republican and democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Okay? So, kaya nga dapat, sa totoo lang, tanggalin na natin yung CF pa, yung IF pa na yan. Sa totoong kwento lang, binubulsa lang yan. Kahit involving Sara, involving kung mas malaki CF mo, binubulsa na yan, BBM yan. Panahon naman dito, 30 president, binubulsa din yan. Wala lang tayong ebidensya pa kung paano. Kasi unang-una, pag confidential fund kasi, secret funds yan, hindi mo pwede ibusisiin para ibuyagyag sa publiko. So kaya, ang gagawin na lang natin sa ngayon, let us start a new government. Ang aking gagawin, ang problema ko lang kung magkapera ko, ay ang aking gagawin, number 1 is isampa ko yung reklamo ko laban kay Remulla sa pagkapili sa kanya sa ombudsman kasi naniniwala ako at siyempre makiisa siguro kay sa aking paniniwala na
the only way na magiging patas ang laban, ang paghabol sa mga korap is maglagay ka ng isang tao na hindi politiko at walang koneksyon sa politiko. Tingnan mo ang nangyari dahil politiko. Si Sammy Martires. Dahil kakampi siya ni Digong Duterte, nakita niyo ba kung maayos ang performance niya? Bago kay Ramirez, sino ang ombudsman? Ang mas pinakamagandang naging ombudsman na nakilala ko si Conchita Carpio Morales. Pagdating naman doon kay Simeon Marcelo, hindi ako believe doon kasi makanoy-noy yun. Ang lahat naman ng kalaban ni Noynoy binabanatan. So far ang pinakapatas na nakita ko na naging ombudsman ay si Conchita Carpio Morales. Kasi kasagsagan nitong tinatawag na SAP 44, kinasuhan pa ni Carpio Morales yung taong nag-appoint sa kanya, si Noynoy, kinasuhan niya. Sa kasong pagiging negligent siya sa operations ng SAF 44, kaya napunta ito pagkapatay ng SAF. Kaya sa aking theory, if you want integrity, the only way para maging integrable ang isang tao na ipa-appoint mo sa ombudsman at magiging fair ay kailangan hindi siya konektado sa kahit sinong politiko. Kaya makaasa kayo. The first mission ang gagawin ko na makaya kong gawin sa aking sarili lamang. Hindi ko na kailangan ang tulong kahit sino man, maliban lang maghanap ako pang gastos, mangutang pa ako. Total may binigay na sa aking pondo, kulang pa ito, at magsampa ako ng petition laban kay Remulla. Gusto ko ibang tao ang ilalagay dyan. Mas pinakagusto ko ilalagay ng tao dyan, alam mo sino? Yung naging justice, it's either si Samuel Gairlan, it's either si Mario Lopez, at saka isa naman yung hindi naging kongreso pero magaling, matalino, top-notcher sa bar exam, si Michael Aguinaldo. Si Justice Musngi, pwede rin yan. Pero hindi ko ako mag-endorse kay Justice Geraldine Faith Ekong sapagkat po siya ang nag-absuelto kay Bong Revilla. Okay? So ngayon, yan ang una kong gagawin. Next na gagawin ko, magsasampa po ako sa Supreme Court ng kaso, ng petition na bawalan na ang insertions, bawalan na ang todo na mga congressmen na makialam sa lahat ng proyekto. Ang problema, nakikialam sila kaya yan ang nangyari. Tingnan mo naman ang mangyari kapag ang politiko, pagbigyan mo sila, sila ang unang dahilan kung bakit nagkahindot-hetot itong bansa natin. Kasi kung hindi gano'n ang mga congressman natin, maniniwala ka sa akin, hindi. Ang mga presidente kahit kurap pa yan, wala siyang magagawa. Yan ang mangyayari dyan. So, yan lang ang pangako ko sa inyo bilang isang hindi ko sabihin, may alam ako. Hindi ko lang sabihin matalino ako. May alam ako kung ano gagawin. Total, naka-establish na ako ng contribution sa bayan ng dalawang causing doctrine na sa Supreme Court na ipanalo ko. Yung unang doktrina na ipanalo ko yung naipanalo ko ang isang petition na bumuto ang lahat ng justice sa Supreme Court sa panahon ni Renato Puno na bilang Chief Justice, yung tinanggal na ang parusang kulong sa lahat ng mga masintensyan sa kasong libel. Kasi ang libel, sa paniniwala ko po yun, pasensya na kayo sa galit dyan, ang paniwala ko sa libel po ay isang kaso na dahil ikaw ay sumigaw, ikaw ay umaklas, ikaw ay nagrebelde sa salita, ikaw ay, ibig sabihin, makonsensya ka sa gusto mo yung mamamayan na matapat at walang nakawan. Yan ang naging una kong contribution bilang abogado. Next ko na contribution bilang isang abogado ay nung naipanalo ko na rin ulit sa Supreme Court, isang kaso kung saan ang libel, kahit cyber libel, ay pwedeng isang taon lamang pwedeng isampa. Isang taon mula nang ito ay malaman, mapublish. So yan, at least ang dalawang yan na ipanalo ko. At
Marami pa akong ibang napanalo sa Supreme Court pero hindi ko na dapat sabihin yun. Kasi hindi naman germane o hindi importante dito sa pinag-usapan natin. So natanggalan man ako ng lisensya bilang abogado, at least I'm proud to tell the whole world that I have contributed so much for the cause of freedom, press freedom in our country. Okay, gano'n naman po ang sa akin. So hanggang dyan na lang, at least alam nyo na, at magtatawag ako dito. So, sabi ni Marie Rose, usurpation of authority lang naman ang kaya ni Conchita isampa kay Pinoy. At least sinampahan niya po. Ganun lamang po ang sa akin na dyan. Si Julito Paloma, kung mananalo si Sara sa 2020 election, kayong mga corrupt na congressmen, saan kayo pupulutin? Sa basura pupulutin yan. So Anthony Vilches, ang gobyerno ginawang monopolyo, yung politika naging negosyo. Tama po kayo. Chrissy Brooks, tapos si Aikiv, tama ka sir, ginawa nila lahat para mawala si BP Sara. Marie Rose, andyan ang kuha para sa confidential funds. Si Kabsat Romel Bengson, magkaisa na lang sa paglalaban sa katiwalian. Tigilan na ang pagkulay-kulay. Maraming salamat po, Dr. Engineer Atty. Toto, sa mga lecture mo na na-educate kami. Sana maging jury system ang hustisya natin. Ipaglaban ko talaga yun na para maging jury system. At Kabsat Romel, the only way na maging jury system ang Pilipinas is kung ako ang presidente. But then, how can I? Wala akong pera. Paano kampanya? Wala akong organisasyon. But then, I will try my best to found an organization para sa jury system. Siguro, baka ba mag-create ng tinatawag na jury system party list, tapos kung sino sila tatakbo, yung mga katulong ko sila ang tatakbo para manalo congressman. Tapos naman, ako, kung hindi makatakbong presidente, dahil ang katwiran ko, pwede akong tumakbong presidente kung mayroon akong 10 million na subscribers sa YouTube at 10 million din sa Facebook. At least kahit wala akong pera, sigurado kaya ko mananalo kung depende sa kampanya. Si Salonga Sakal, lahat ng mga CF ay mayroong korupsyon, starts from barangay to president. Tama po kayo. Diyos tama ka, Engineer Toto. Sa inggit nila kay Sara, binusog nila mga kongresista. 2023 pa lang, sabi ng friend ko sa DPWH, lahat ng budget sa flood control nilabas na sa Metro Manila na sa mga probinsya, which is tama. Roylan Marlang, tama yan, Engineer Toto. God save the Philippines. Dumidikit sila kay Marcos para may puhunan sila, pero ang totoo lang, ayaw din nila sa Marcos. Ginagawa na baboy din si Marcos, niloko-loko rin nila. Anthony Vilches, trilyon-trilyon ang nawala sa kaban ng taong bayan. Hindi nakinabang ang taong bayan, ilang tao lang nakikinabang dahil sa korupsyon ng kasalukuyang administrasyon. Diyos wala na si BBM, kawatan ang mga alagad niya. Akala ba nila matatalo nila si Sara, suntok sa buwan? Tama po yan. Bergie Piquero, yung sa Marawi, siege pa. Anthony Vilches, hindi lang sa tukhang, lalo sa COVID-19. So, ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, ang ginagastusan niya na intelligence pa niya, hindi lang tukhang, sa Marawi siege pa, ginastusan niya, at saka sa COVID-19, gumamit din siya dyan. Abisdia, kinawawa lang nila ang mga Duterte, Sir Toto. Tapos, Christian Villalobos, ang kapal pinuhunan ay ang mga nasa flood control na nangungurakot at puro mga didiis nga mga tanga. Okay. Ana D, hello from Vancouver, BC. Mary Rose, clear ang audio. Sa Bergie Piquero, may audio na. Kasi kanina na wala na. Julito Paloma, walay audio. Tapos si Ramas Taneo, walang magawa itong administrasyon na to, kundi kakatok sa mga Duterte at nakawan lang ang paggawa. Ang pinagagawa, inutil na talaga ang humanga sa administrasyon na ito. Fernie Pinto, okay, good evening, bossing, laban. Bergie Piquero, tapos na like. Mag-like naman kayo po sa akin. Mary Rose, Mr. Romualdez Tambi, Bergie Piquero, may basbas yan ni Lisa Tanas. Mr. Romualdez Tambi, PM. May 150 million sa pagpumirma sa impeachment. Marilyn Bundok, grabing gobyerno na to, hanip talaga. Bobby Edmine, okay na. So, Bergie Piquero, tapos Marilyn Bundok,
Tapos si DJ nakakasukal ang gobyerno nito, 22 classrooms lang. Nako, ito pang 22 classrooms nito. Nakakaasar talaga to. Bobby Admine, Regine Ford, magandang happy. John Dabbs, meron na po. Bernard Magtibay, Mercado Cathy, meron na po. Jennifer Abuiba, okay na, meron na. Encarnacion, Roylan Marlang Vlogs, Brilla Hinos, okay na po. Jennifer Abuiba, walang audio kanina, no? Wala pang sounds. Bergie Piquero, dami nyo sabi walang sounds. Salamat at naabutan, sabi ni Bergie Piquero. Diyos good evening, Engineer Toto. Yan, ICI ginawa yan para cover. Sila ang findings ng ICI makukulong DPWC Generation ito. Bakit walang politiko makukulong? Ano bang klase? Ito naman mamaya, babanatan ko si Remulla nito. Fernando Distajo, dapat makulong na sila dahil nga mga walang hiya sila sa mga inotel na congressmen. Makatang Tambay, good evening ka Toto, shout out po. Romel Bengson, naimbang rabi, mga kada kayo amin, mga kabsat ko. At abo na daw ang mga ebidensya sa flood control. Ayun nga, sa Quezon City, nasunog daw kanina. Ronnie Catalonia, follower mo ako, Toto. Ay, dabo ko salamat sila kay Ronnie Catalonia. Ako nga pariente. Rodin Maana, good evening po, Toto. Kausing idol always watching. Salamat. Ronnie Catalonia, didiri ako subog sa Naik, Cavite. Oy, may nag-hearing ako niyang abogado pa ako. Lagi ako nag-hearing sa Naik, RTC. At saka MTC dyan. May gamay nga negosyo. Ronmar, tailoring shop. Wow, sige, Ronmar. Tingnan ko yan. Titingnan ko yan. Sa Banwa ba? Banwa? Sa Naik? Sa Roylan Marlang, si Hay Aladin Dael, tama ba ako? Bagong lungsod sa Quezon yan, Neom. Rodi Rabi, let us fight to the last by peaceful means. Si Roylan Marlang na ngayon ko lang naabutan muli ang vlog mo. Salamat, Mercado Cathy. Dr. Toto Kausi, good evening. Nahiya naman kayo. Siya ang number 1 na dapat mahiya. Memi Authority, good evening, Sir Toto. Rodi Rabi, Ronnie Catalonia, taga Bingawan, Kalinog, Iloilo. Ako, pamilya Catalonia. Okay, Rodi Rabi. Aladin Dael, good evening. Tapos, Julito Paluma, stay safe. Ronnie Catalonia, sino pa? So, Nodnil Boy, good evening. Helen Baguio. Mapia kagawi, langon sa mga pagariakan, mga pakat-akan. Rosa Barm sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte. At saka mga lahat na mga Muslim sa mula Apari hanggang Hulo kasi marami kagaya diyan sa Pangasinan. Ang dami mga Muslim diyan. At ang isang kilala ko diyan na Muslim, ano na lang, salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga mga Kapampangan, no? Mayap Bengi. Kailangan nito yung mga taga-Tarlac, o suportahan natin si Pyra Lucas sa pagsampa ng kaso dito kay kay Congressman Rivera at saka Mayor Rivera. Grabe naman yan. Talagang kinuha na ninyo ang lahat yan. Saan ba yan? Kapas ba yan? O sa, kung hindi Kapas, sa yan? Sa, hindi, isa kasi, nakalimutan ko, ano ba isang lugar yan? Concepcion pala. So, sino pang iba? Mata na Ganan sa Ruo sa Lanao del Sur. Mapia kagawi Congressman Zia Adyong Alonto. Anto nagalubakang ka imanto. Miada don pirak so Lanao del Sur. Alam mo, i-lecture ko ito pinsan na. Siguro hindi lang ako siguro ang nakaranas nito. May mga kausap din ako. Anthony Vilches, God Save the Philippines, Froilan Rag, Diyos 8. May ewan ko si Romel Bingson, baka ganun din siguro na feel ninyo. Na-feel ko ang hirap ng pera ngayon. Dami kong sisingilin sa mga serbisyo na ginawa ko. Hindi makasingil, hindi walang bayad. Ay,
Bakit kaya? Ito ba'y, Romel, ito ba'y epekto? Mariros, ano bang epekto? Bakit ang hirap kayo maningil ng pera? Si Attorney Ambit Abad, magandang gabi. Sabi niya, wala daw siya mga kliyente na nagbabayad sa kanya. Marami daw mga negosyo dyan sa Paranaque nagsasara. Mga nagbubukas ng sasara kasi walang mga customer. Marami ngayon ang mga nakilala ko na mga professionals, may mga managers pa akong kilala sa bangko na umalis, nag-resign. At yung kanilang nakuhang pundo ay binili ng kotse at nag-grab na ng mas malaki pa kikitain sa grab. Kahit actually sa ngayon mag-grab ka, may motor ka lang, kaya mo kumita 3,000 isang araw kung masipag ka lang. Huwag lang ulan. Yung banggitin ko na lahat ng riders, no? Sa Move It, sa Joyride, sa Angkas, sa Lala Move, ano pa bang iba? So, sana ay biniwis ko kayo na maganda ang kita nyo ngayon. At tandaan nyo po, the power of riders ignited the people power in Indonesia. Yung mga riders doon, yung mga Grab, mga kung ano pa, mga Gojek, kung ano mga kanila doon. Kaya tataka ko, ito po ang epekto ng pambubulsa na kinukonsentrate lang sa kamay ng ilang tao ang pera, billion-billion na kinuha nila mula sa flood control. At dahil nakaipon lang sa kanila lang, hindi umiikot ang pera at ang mga negosyante natin ay pag tumuloy pa ito, marami ang magsasara, wala na pong kikitain. Kasi yan po ang epekto ng mga pangkukurakot. Pag nangungurakot sila, ipunin nilang pera sa kanila. Hindi na ngayon lalabas ang pera, hindi ikot, at ang ibang mga negosyante ay bababa ang kita. Yan po ang unang epekto ng, ulitin ko lang, ng flood control projects. Kaya, kung hindi lang masamang pumatay ng tao, parang gusto ko sila patayin lahat. Ang aking magagawa lang, ipagdasal ko kay Allah, kay Jesus Christ, sa ating Panginoon, na mamamatay na sana silang lahat. Sa kano na mga mala tao, miyatay kano lagon. Si Julito Paluna, kung mananalo si Sarah, tapos si Mary Rose, okay, sino pa? Anthony Vilches, Roland Vlogs, anyway pala may outreach po ako, baka, sige, ano bang outreach mo? Sabihin mo, i-message mo sa akin. Elcid Pablo, shout out attorney engineer watching from Ilocos Sur. Oh, yun, so ang mga Ilocano, riyan sa Ilocos Sur, at saka Ilocos Norte, tanggalin nyo na mga Marcos dyan. Niluluko lang, ginagamit lang mga Ilocano dyan. Kita mo si Sandro, ang kontraktor niya dyan sa flood control projects, si Diskaya, at saka yung mayor ng Lawag, si Alcid. Tapos, sa kailan ba kayo makabalik sa namimiss ko na namimiss ko na yung baluarte dyan sa sa mga gusto kong kumain dyan. Sarap kumain dyan sa Bigan. Kaya nandyan ako nung kumain ako dyan sa Bigan, Elcid. Kumain ako dyan. Doon ako sa may parang lumang kainan niya sa tapat ng land bank. Diyan sa loob ng Baluarte. Sabi ko, kumakain ako, masarap pagkain. Wear it vegan. Parang kanta, di ba? Tapos, sino pa? BBS Las Vegas. Nakakawalang gana na ang laban natin para sa Pilipinas dahil sa mga hayop ng mga opisyal. Abis dyan, maiba ako, Sir Toto. Nakita mo na ba sa personal yung tagapagsalita ng Supreme Court na si Camille Ting? Ay, hindi ko nakita sa personal po. Pero may nakapagkwento sa akin, talaga maganda raw siya. At may alam ako tungkol sa kanya, pero hindi ko lang sasabihin. Maayong gabi, Doc Toto Tirador. Ang alam ko sa kanya, maganda siya. At saka dalaga pa. Jolito Paloma, si Trilling ayaw niyang tirahin si BBM at si Tamba kasi financier niya. Yan naman, natutuwa talaga dyan eh.
O si Pinkley Lacson. Diyos dito ako fortune teller pero tingin bago matapos ang tanong ng taong baka si Sara na ang presidente kapag magpatuloy ang disgusto ng tao kay BBM. Ay ayaw magpatuloy talagang disgusto niya kasi ayaw niya umalis Judith Hongpi Aradanas, natumbok mo boss, kaya paldo ang pumirma dahil milyones bayad kung sumahin lahat ng pumirma. Actually, 32 billion ang lahat na punta doon sa mga sa mga flood control na yan Tumataginting na bilyones ang pinaayuda dahil sa pirma. Ed Channel, maayong gabi, Sir Toto, sorry late, bago lang lahat. Lago ang abot. Royland Vlogs, Engineer Toto, pwede ba akong mag-anunsyo? Sige, mag-anunsyo ka. Anong ipanunsyo mo? For outreach purposes sa aking project, pinangalanan po kami ng tulong. Kailangan ng tulong. Sige, pwede mo paki-type mo na dyan kung babasahin ko parang yung pang-outreach mo. John Daz, para mabawi lahat ng ninakaw ng pera sa mga buhaya, let's vote Sara Duterte sa 2020. At ikaw naman, Opol, sa Senate na mas bagay at sure ka doon. Ganun ba? Ed Channel, Romel Bengson, Dr. Toto, I second the motion sa dalangin mo. Sana mamamatay na sila. Yan ang problema, no? Sana kung sabihin ng Panginoon, there being no objection, the motion is granted. Pak! Sana ganun, no? Elsit Pablo, pasyal ka dito sa San Juan, attorney. San Juan? Bakit San Juan? Akala ko sa Ilocos ka. San Juan pala, San Juan City. Okay. Just that, i-email mo sa akin, berteni.kausing@gmail.com. Lahat ng gusto mo, mag-message sa akin, anong gagawin, kahit problema o kung man, ito dito nyo ko i-email. Kasi ang aking tutukausing@yahoo.com po hindi na gumagana. Sa sobrang puno ay sinara na ng Yahoo. Ito lang. At at gmail.com. Yan po, dyan niyo ko i-email po. Lahat ng messages na gusto nyo at meron kayong ipasiwalat, kung meron kayong reklamo dyan sa barangay, maglalaan po ako ng isang programa ko na isumbong kay Toto. Ha? Huwag isumbong kay Tolpo, isumbong si Tolpo kay Toto. Ganon lang ang gagawin natin. Magandang gabi po sa lahat at alaon ang isang oras na mahigit pala. Maraming salamat po sa lahat. Paki-share naman ito, mga team replay, naman, huwag nyo i-stop i-skip yung mga ads ko para kumita naman ako. At ito lamang ang isang mga pagkakitaan ko na mabuhay tayo at manatili tayong boses para sa buong bansa na nakikinig sa mundo ng mga internet. At sana mas marami pa ang magiging membro natin. Bilisan natin po ikampanya nyo mag-subscribe sa aking YouTube channel kasi oras na umabot po tayo ng 10 billion, sigurado ko na halos mananalo tayo pagka-presidente. At pag makuha na natin pagka-presidente, tayo na po ang gagawa kung magdidikta tayo, magbabago na. San Juan Ilocosur para. Okay. Salamat. Sige. Agyamanak ha. Okay, hanggang dyan lang muna. Balik tayo. Mamaya siguro after 10 minutes, I'll go back.